afternoon everyone. So meron po tayong sasagutin na isang katanungan ng ating masugid na taga-subaybay, charot. Ng ating supporter, okay? Si Ma'am Jacob Celestine, if I'm not mistaken. So sabi po niya, ang tanong po niya ay ano daw ba yung sikreto kung paano, bakit daw ba yung baboy nila is kaunti yung pinapanganak at the same time may mga namamatay, okay? So, na-experience din po natin yan, Ma'am Celestine. Bakit? Na-experience din po natin yung magkaroon po ng mga mummified, okay? Na mga baboy, anak ng ating mga inay. Yung lumabas sila, tapos maitim na, ganon. Tapos, marami sila actually, 12. Ito si Mami B. Nanginak na po yun. Bakit nagagalit siya? Bakit? Patalastas lang daw ni Mami B yun. Patalastas niya. So, mabait siya sa kanyang mga anak. So, ayun. Na-experience din po natin yun yung magkaroon po ng mga mummified na mga piglets. Yung patay na po sila pagkalabas. Meron po yung ang liit-liit pa as in, pero buo na siya na piglet pero maliit pa, tapos parang buto-buto pa lang, ganon. Tapos meron din yung malaki na siya, as in malaki na siya pero patay na rin at the same time maitim na din, brown na siya. Tapos meron din yung maputi pa siya pero patay na din, okay? So lahat yun lumabas ng ganon. Ang isa po sa mga explanation doon, based dun sa mga pag-research ko, pagtanong-tanong ko dun sa mga technician natin, tapos yung panonood ko ng mga videos kung bakit nga ba may mga ganon, ano po, ang ingay nila, yung mga na parvovirus po. So, saan nakukuha ang parvovirus? Ang parvovirus po ay nakukuha dun sa mga pupo ng mga daga. Pupo at wiwit ng mga daga na nakakain po ng ating mga alagang inahing baboy. Okay? So, si Mami B po ay hindi siya nagpaplanggana. Okay? Hindi siya nagpaplanggana kapag siya ay kumakain kasi ayaw niya ng masabaw. Gusto niya, yes, malambot na ibabad siya, pero ayaw niya ng masabaw. So, pagka may sabaw yung pagkain niya, tinatapon lang po niya. Okay? As in na hindi siya maayos kumain kapag nakaplanggana. So, ang ginagawa ko, sa floor lang siya kumakain. Okay? So, may mga times noon na hindi ko nahuhugasan yung floor na, lalo na kapag nakita ko naman na malinis, hindi ko na hinuhugasan. So, ang ano pala, kahit malinis, merong pa ring ihi ng daga. Okay? So, kapag may ihi ng daga, makakain yun ng inahing baboy. Yun yung magkukos ng virus, magdadala ng virus dun sa katawan ng ating inahing baboy. Okay? So, yun. Pagka napasukan po yung ng virus, yung sinapupunan ng ating inahing baboy on the first month, or sabihin na natin first hanggang parang 45 days, ganon. Pag napasukan yun yung merong mga biik na maliliit pa lang, as in maliliit pa lang, payat, tapos halos buto-buto pa lang. Yun yung, kasi maaga siyang kapitan ng virus. So, ganun yun. Namatay siya kaagad. So, hindi na siya lumaki, kaya maliit siya. Meron naman yung mga 2 months na bago nakapitan ng virus, ng parvovirus. So, 2 months na, kaya medyo malaki na. Pero namatay pa rin siya kasi nga nakapitan siya ng parvovirus. Meron naman yung malapit ng ipanganak. Okay? Malapit ng ipanganak. 3 months na siya, 3 months onwards ganun. So, nakapitan, nahawaan ng parvovirus, so namatay. Okay? So, yun po yung may mga malalaki na siya, tapos pero puti pa. Okay? Hindi na siya nangitim kasi nga medyo late na siyang kapitan ng virus. So, yung parvovirus po, hindi po pala yun, hindi niya, isa-isa niyang kinakapitan yung mga biik sa sinapupunan ng inahin. So, meron yung mga, kaya meron yung mga maliliit pa lang, ay patay na. Meron yung medyo malaki, patay na. Meron naman yung patay na pero maputi pa. So, kasi yung parvovirus, papatayin niya muna yung isang piglet bago siya lilipat dun sa kabila na naman, sa isang piglet na naman. So, kapag namatay na yung isa, saka lang siya lilipat, so papatayin niya ulit yon. Tapos, habang yung iba lumalaki, 'di ba? Habang yung iba lumalaki, yung isa naman pinapatay niya. So, kapag napatay na niya na yun, lilipat siya dun sa isang malaki. So,
Kaya merong mga iba't ibang sizes ng mga piglets na patay na, okay? So yun po, yun yung experience namin dito, ma'am. Kung bakit naman maramihan, hindi ko po alam kasi mix naman po kami. Kasi yung meron akong, nung wala pa kaming bore, so AI lahat siya. Tapos nung nagkaroon na kami ng bore, ay pinapabore na din po namin. Pero, halos the same naman kasi yung mga pinapa-AI namin, 12, 11, 10 piglets naman siya, same lang din dun sa mga pinapabore namin, okay? So, hindi ko po alam kung anong nagkukos ng siguro dun sa fertility, hindi ko sure. Pero may mga nagsasabi din na kapag dapat na ini-AI or pinapabore man natin yung ating mga inahing baboy, ay dapat daw hindi natin sila pinapainom or pinapakain ng marami on their first day. Kunwari, ngayong araw, nabulugan yung ating mga inahing baboy. So, wag muna siyang pakakainin ng marami or ng painumin ng maraming tubig. Okay? So, yun naman yung sinasabi ng iba. Pero hindi pa po kasi natin na-experience kasi unlimited po yung water nila dito. Okay? Unlimited yung mga users natin ng tubig. Kaya, hindi natin nakokontrol yung pag-inom nila. At tapos, yung pagkain naman, nakokontrol natin kasi paunti-unti. Pero, still, masaya naman tayo sa nagiging resulta ng mga natin kasi hindi naman tayo bumababa sa 10. Okay? So, meron noon yung si Mami F, 6 lang yung ipinanganak niya, pero ang lalaki. Okay? Pero hindi pa rin po tayo doon kasi blessing pa rin po yun. Okay? So, hopefully po, Ma'am Celestine Jacob Celestine, ay nasagot ko po yung katanungan ninyo. At yes po, thank you so much po sa sa suporta. At kung may mga iba pa po kayong katanungan na kaya ko naman pong sagutin at dahil na-experience ko dito sa ating Bacanais Mini Hog Business ay isi-share ka po sa inyo. Basta po alam ko. Okay? Yun lamang po for this video. Maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat. God bless po.